So ayan, so umorder nga ako. So in this video, tutorial to on how to replace front glass, front touchscreen digitizer of an iPad. So ayan. So iPad second generation ang gagawin natin. So nagastos ko dyan is wala pang 400. Parang 350 plus shipping fee. I mean naka-free shipping kasi ako. So yan. So yan pala, basag na basag yung iPad ko. So first things first, make sure na meron kayong heat gun or hair dryer. Pero kapag kasi hair dryers, parang tawag dito, parang masyado matagal na uminit. Pero kapag heat gun kasi mabilis lang. Since basag na basag yung LCD, sobrang hirap na gawin to. Kasi kailangan nating iwasan yung mismong LCD kasi kapag na-damage natin yung LCD, doble gastos, mahal ang LCD ng iPad. Parang around 1,400 and above kapag na-damage natin ang LCD ng iPad. So napansin ko pala, nasubukan ko na kasing gumawa din ng ibang iPad like iPad mini, pero hindi sa akin yun. More on sa mga kaklase, tapos sa iba. Talagang handle with care ako. Handle with care. Talagang ingat na ako kasi once na na-damage ko yung LCD, matic, syempre ako ang gagastos ng pampalit. Pero mas mahirap ko, ito pala, na-experience ko dati. Nagpalit ako ng digitizer ng iPad. I mean LCD ng iPad. Ayan, sa kaklase ko yun, nagpalit ako ng LCD ng iPad mini, second gen. Ang nasira is yung LCD. Nabasag yung LCD, pero yung touchscreen digitizer is hindi basag. Yung glass sa harapan hindi basag. So, kailangan ingat na ingat talaga kasi nga, LCD lang yung damage, so ibig sabihin, yun lang yung bayad, yun lang yung may bayad. So, kapag yung front glass, at halimbawa, disgrasya, nabasag ko, so matic cargo ko yun, di ba? Kapag halimbawa, nabasag ko yung touchscreen digitizer, so, matic gastos ko na yun kapag magpapalit. So, kailangan talagang ingatan masyado. So, thankfully naman, yun yung pinakaunang procedure na nag-success ako. Hindi ko talaga nabasag yung mismong screen. So, yan. So, ang ingay ng motor sa labas. So, ayan. So, sa procedure naman na yan, yung nangyari sa iPad ko na yan is okay yung LCD niya. Yan. Hindi ko na-damage yung LCD. Pero, basag na basag mismo yung glass. So yan, so mas madali yan. Pero ingat-ingat sa pag-angat kasi may tendency kasi na kapag bigla mong inangat, sumasama yung LCD. So yan. So sobrang tagal yan. I-fast forward ko tong video na to kasi nga ang nagpatagal dito is yung cleaning, yung paglilinis talagang ang hirap siyang linisin kasi yung pagkabasag ng iPad na yan is talagang shattered. Parang basag na basag talaga. So ibig sabihin durog na durog yung gilid. So kaya mahirap siyang i-hit gun, so kailangan mano-mano. So ito nga pala, bago kayo mag-start, wag niyo akong gayahin na wala akong suot na gloves. Kasi dyan wala akong suot na gloves kasi may tendency na yung glass is lalong mabasa. Yung kapag kasi tinatanggal yung glass, di ba, napupulbos. And once na dumikit yan sa kamay nyo, sugat kayo. Pero since, tawag dito, pang ilang iPad ko na rin yan na ginawang ganyan. Siguro pang-anim ko na yan. And yun. So medyo gamay ko na siya ng konti lang. So hindi na ako nagsuot ng gloves para pang-protect. So nasubukan ko na magpalit ng ng motherboard naman ng iPad. So yun, mas mahirap yun. Walang damage ang LCD, walang damage ang touchscreen digitizer. So ang problema lang is yung motherboard. So kailangan talaga ingat na ingat talaga ako sa pag-aangat kasi once na nabasag ulit, halimbawa disgrasyang nabasag ko yung LCD o kaya disgrasyang nabasag ko yung touchscreen digitizer. So nga, di ba? So abonado sa lahat. So ganun. Kasi diba pag gumagawa ng mga cellphone, kung ano lang yung sira na pinapagawa, yun lang yung may bayad eh. Kumbaga parang yun lang yung meron kang fee, yun lang yung babayaran, yun lang yung bibilhin nung nagpagawa. So kapag halimbawa na-damage mo yung ibang part, so lagot. So nasubukan ko dati, buti sa cellphone ko naman nangyari. I mean sa iPad ko, kasi meron pa akong iPad before yan. And nabasag ko rin yung front screen. So ang nangyari, yun ang pinaka first ever na binuksan ko and nakakuha rin naman ako ng experience sa pagbubukas ko dun. Naputol ko yung flex cable. So imagine paano kapag halimbawa may nagpagawa sa akin tapos nangyari yun, di ba? So matik, babayaran ko yung flex cable nung lock button. And problema pa naman sa mga flex cable kapag once na punit or nagupit, hindi nagagana yung kabilang parts. Like may mga phone or may mga iPad na kung ano yung flex cable ng lock button, yun din ang flex cable ng volume button. So imagine kapag kahit naputol yun lang yung isang maliit lang na flex cable, damay na talaga lahat ng pindutan. Parang, yun, once na naputol yung isa, so madadamay yung volume, hindi nyo na siya mapipindot, madadamay din yung lock screen. So yun. So mati, kapag ikaw gumagawa, cargo mo yun, since hindi naman yun yung pinagawa ng may-ari. So yan. So sa bilis ko pala magkwento, hindi ko pala namalayan na, sa final na ako. So ito naman,
So, it depends pa rin to sa gumagawa. Pero since ako kasi, di ba meron na naka-built-in na adhesive dyan sa replacement na digitizer? So, wala kasi akong tiwala dyan. Kasi dati, nasubukan ko nagpalit niyan is tinanggal ko lang yung yung cover ng adhesive. Hindi talaga dumidikit. So, ang ginagawa ko, yan, kung makikita nyo, ini-screw ko na yung 4 screws sa gilid ng LCD. So, ang ginagawa ko, yan, i-testing nyo muna bago nyo i-sealed up. Yan, importante na i-test nyo muna kung natatouch ba na maayos bago nyo i-seal. Yan ang ginawa ko, nilagyan ko pa ulit ng pangalawang glue. Yan palang glue na ginamit ko is B7000 glue. Ano siya yan? Subok ko na siya. And sa lahat naman na nagawa kong cellphone, wala pa naman ako nabalitaan na biglang umangat yun. Hindi, joke lang. Wala namang ganun. So, ayun. So, ganyan lang siya. Since sa akin yan, pwede kong i-over sa glue. Pero kapag halimbawa nagpagawa, wag, ito pala, parang advice lang. Wag na, kapag sa, halimbawa for example, may nagpagawa sa inyo, wag yung i-over sa glue. Kasi kapag halimbawa pinagawa yun sa iba, masisita yun ng technician. Pero since sa akin naman yan, so, in-experiment ko na rin siya. Nilagyan ko ng maraming glue. Para ano. Pero hindi advisable yun. Next naman, isi-sealed na natin yung iPad. And lalagyan lang natin na ng rubber band. Or kung merong clip, yung clip. Pero rubber band lang meron ako. So, yun. So, thanks for watching this video. So, sana may natutunan